This program is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan ang PCSO mapagkalinga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ang inyong programang Real Lives Real People na sumasalamin sa ating buhay. Nagbibigay inspirasyon at pag-asa at naniniwalang kapag masipag ka, siguradong uunlad ka. Ako po ang inyong lingkod na si Joe Salcedo dahil ang bawat Filipino ay may kwento, kanya-kanyang kasaysayan, iba't ibang karanasan. Ang mga Pinoy ay likas na malikhain na talentado. Ngayong hapon, tunghayan natin ang makulay na buhay ng dalawang painters na proudly Filipinos. Ito ang mga obra maestra ng mga Pinoy painters na kabilang sa Pinoy na Pinoy Visual Artists o ang PNPVA na kamakailan ay nagkaroon ng exhibit sa ECA Gallery Valle Verde, Pasig City. Tuklasin natin ang kwento sa likod ng mga likhaing ito ni Buboy Dinapo at Eduardo Dudes Busmente. Buboy is a renowned Filipino artist and was dubbed as Prodigy of the Year by art critics and dangal ng Pinoy Award of Buhay Pinoy TV show at RPN Channel 9, year 2007. While Eduardo Dudes Busmente was known and recognized abroad 2 times at Walt Disney Films and TV series as Animator of the Year. Feast your eyes on the unique and creative works of Filipino painters, may it be on abstract, portrait, and landscape sa pagbabalik ng ating programang Real Lives Real People. Pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Please listen to DWWD, Armed Forces Radio, 1134 kHz on your AM band. Pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Painting is a mode of creative expression, and the forms are numerous. Paintings can be naturalistic and representational. Ito po ay maaaring still life, landscape, photographic, abstract, o kaya naman ay pwede rin pong ito ay may narrative content at symbolism. Buboy Dinapo developed a distinctive style he is known today. His works of art and masterpiece mainly focus on mother and child na minahal ng kanyang mga art collectors. Hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Paano nga ba siya nagsimula? Narito po ang kwento ng ating painter ngayong hapong ito na si Buboy Dinapo. Si Buboy Dinapo ay pinanganak sa Oroqueta City, Misamis Occidental, ngunit lumaki sa Davao del Norte. Ayon sa kanya, hilig na niya ang pagdodrawing mula pa noong bata pa siya. Ito ay kanyang dinevelop hanggang nakahiligan na rin niya ang pagpipinta. Full-time artist ako noong 2004 kasi 13 years ako sa airport sa NAIA. Pero ewan ko, tawag ng damdamin na ang sarap talaga maging artist. Kaya yun, bali sinubukan ko. At ang saya-saya na yung para kang lumilipad, walang humahawak sa iyo na oras, hindi ka nalilate sa yung kahit saan ka pupunta. Yun ang pinakamasarap na hanggang ngayon talagang Na-i-enjoy mo? Oo, ini-enjoy ko talaga. Hilig ko lang siya na mag-drawing tapos sa opisina, nagtatrabaho ako, drawing ako ng drawing, pero may bumibili. Yan, binibili lahat. Kaya sabi ko, sige, bibinta ko na to. Kaya nag-try din akong sumali sa exhibit. Ayun yun na nabinta. Nagulat nga ako na may bumibili ng painting ko. Mga anak ko, pag nagpipainting ako talagang gumagaya sila sa mga ginagawa ko. Tapos, okay lang, pinabayaan ko sila. Pero, na-surprise ako kasi nung nag-join sila sa competition, ayun, nananalo naman. Kaya, nandun pa sa mga dyaryo, sa mga front page.
Kaya sobrang surprise ako sa kanila. Ngayon may 4 na yung anak ko, puro lalaki. Then, si Mrs. naman sa bahay lang nag-alaga sa mga anak ko. Pero since 2004 na nag-full-time artist ako, ito yung kinabuhay ko bilang artist. Sa awa ng Diyos, medyo naka-survive naman. Pero iba talaga kasi nasa puso ko yung pagiging artist na masaya. Minsan meron, minsan wala. Pero as long masayang-masaya ako sa ginagawa ko. Ang bawat painting ay may kaakibat na kwento. Nakapaloob ang damdamin at pagmamahal ng lumikha nito. Ayon kay Buboy Dinapo, may originality ang bawat painting. Nakasentro ang kanyang painting sa subject na babae at ang mag-ina. Bali, lahat naman po na artist may kanya-kanyang style at saka originality. So bali yung sa akin po, dito ko in-explain yung babae kasi siya yung model talaga. Tsaka yung kalahating mukha kasi doon bawat tao may privacy sa buhay. Then yung mga color na gulo-gulo, yun yung mga mga pagsubok na may meaning din yan. Yun, okay. Ganun po. So sa bawat kulay pala, may ibig sabihin nito, Buboy? Yes, ma'am. Okay. So sa bawat painting mo ba, ilan pong babae parating na feature mo? Bali, po, may example to, Tres Marias, tapos may Mother and Child. So dito ko kinukuha yung kabuhayan ko sa family ko. Pero yun nga, marami namang nagsabi na okay daw, kaya tuloy-tuloy lang. At saka nandito na future din to sa libro ni kay Sir Duldulaw, yung may-ari ng ECA. Doon po ako natulungan nila ako sa pag-publish po. Tagumpay na maituturing para sa isang painter ang pagkakaroon ng one-man show o solo exhibit. Si Buboy ay nagkaroon na ng 17 solo exhibits, ngunit siya rin ay sumasali sa group exhibits tulad ng sa ECA Gallery sa Valle Verde, Pasig City. Meron kaming price na sinusunod talaga sa gallery na sa Mega Mall, dito sa ECA. Ito mga range, mga 80,000. Pwede kayong bumili dito sa mga galleries, dito sa ECA Gallery, sa may Pasig. Then sa Mega Mall, sa mga galleries doon, may mga display din ako. At sa iba-ibang gallery, may sa Serendra, sa North EDSA, yung mga galleries po doon. Pero kung hanapin niyo yung works ko, dito lang talaga, marami sa itong gallery na to. Pwedeng kontakin yung may-ari, si Ma'am Marila Burgos. Yeah. Marami na pong nangyaring karanasan na hindi maganda. Marami akong narinig na hindi maganda sa akin. Pero nagulat naman ako, bakit tuloy-tuloy pa rin, marami po yung bumibili. At ngayon, marami nang gumagaya sa gawa ko, pero natuwa din ako. Sabi nila, ganon-ganon, pero okay lang. Okay lang. Yan, ang masabi ko lang sa mga gustong maging artist, sundin nyo lang yung naramdaman nyo galing sa puso. As long masaya kayo sa ginagawa nyo, tuloy-tuloy lang. Pero meron ding mga pagsubok, may mga panlalait, may mga magsasabi na hindi maganda, pero huwag kayong magpadala doon, basta tuloy nyo lang. Walang art na pangit pag galing sa puso nyo at sa sarili nyong style. Malaki rin ang pasasalamat ni Buboy sa kanyang grupo, ang Pinoy na Pinoy Visual Artist o ang PNPVA. Thank you sa lahat na bumibili ng painting ko at yung mga bibili pa lang. Salamat. At saka ma'am, pwede kong pasalamatan ang aking mga kasamahan. Yung Pinoy na Pinoy visual artist na kasama namin ngayon dito. At kung hindi dahil sa kanila, wala ito ngayong exhibit na to. At sa lahat na mga taong sumusuporta sa akin, number 1 po kayo. Mula pa noong nag-start ako, nandyan na kayo. Malaki pong utang na loob ko sa inyo, Ma'am Jo. Then kay Ma'am Telma Lim, yung mga taong hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Kayo po yung umaagapay sa akin since nung nag-start ako. At hindi ko na mabanggit lahat. Basta mahal ko ang grupo namin ngayon, ang PNPVA. ECA Gallery is owned by several people. It's actually a showroom. Hindi siya talaga selling gallery for exhibits. At saka nagpa-publish din kami ng mga art books. Yung sinabi nga ni Buboy kanina, that was the first time na na-meet ko siya.
nung na-invite siya to join the book. And parang support talaga to sa mga newcomers, mga new artists na to be recognized by the art world. Kasi karamihan sa kanila hindi naman kilala. Yung mga senior artist lang lagi ang nafe-feature sa mga art books. So, bali ang #1 focus ng ECA is para matulungan din yung mga, kumbaga, starting artist. Pwede ko silang tulungan kung magpunta sila lang sa gallery or they can actually get in touch with the gallery on how to purchase a good painting, kung sino yung dapat nilang bilhin, at kung anong klase ang kanilang dapat bilhin ng paintings. Buboy now enjoys the patronage of his collectors like Congressman Manny Pacquiao, Senator Edgardo Angara, Senator Bong Revilla, Senator Chis Escudero, and Speaker Sonny Belmonte. His works are also displayed in other countries like USA, Canada, South America, Europe, Middle East, and Asia. Buboy Dinapo now is not just a mere visual artist. Siya rin ay napapanood sa mga teleserye sa mga big networks sa ABS-CBN at GMA7 na nagsisilbing sideline niya kapag ito ay walang mga exhibits. I have known Buboy Dinapo for a decade now and still he remains humble in spite of his achievements as a painter. Kasama na rin po dito ang kanyang pagsuporta sa mga batang may leukemia na naging benepisyaryo niya noong Pasko noong taong 2011, kung saan inilagay ang kanyang painting sa Christmas card ng Hallmark. At alam po ba ninyo, ang proceeds po nito ay napunta sa mga batang may sakit. For Buboy Dinapo, he aspires to immortalize the magnificence of beauty of nature through his God-given talent and artworks. Samantala, kilalanin po naman natin isa pang Filipino painter, isang magaling na animator at visual artist, si Dudes Busmente, sa pagbabalik ng programang Real Lives, Real People. Pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Please listen to DWWD, Armed Forces Radio, 1134 kHz on your AM band. Pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Painting can only describe everything which can be seen and suggest every emotion which can be felt. Art reaches back into the babyhood of time and is man's only lasting monument. Eduardo Dudes Busmente has made a name when he was recognized as Animator of the Month in the prestigious Walt Disney TV series and films. 3 taong gulang pa lamang si Dudes Busmente ay mahilig na siyang mag-drawing at mag-sketch. Tulad ng ibang may talento sa pagguhit, ito'y kanyang dinevelop na kinalaunan at pinagkakitaan niya mula pa noong bata pa siya hanggang sa ngayon na full-time visual artist na siya. Si Eduardo Busmente ay isang huwarang asawa at ama sa kanyang 3 anak. Siya ay mahilig magluto at nakita ko ito sa kanyang mga obra. Ngayon lang ako nakakita ng mga paintings ng subject ay mga pagkain at mga gamit sa kusina. Ito ang kanyang kwento. Tayo po ngayon ay dumayo sa tahanan mismo ng isang magaling na visual artist, isa po naman painter, sa katauhan Eduardo Busmente o si Dudes, no? Kaya po ngayon malalaman natin sa kanya yung kanyang inspirasyon sa buhay,
paano siya naging isang pintor at paano po ba niya nalaman na yun pala yung gusto niya maging bukasyon o karera sa kanyang buhay. So, Dudes, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, Joe. Okay. So, ngayong hapong ito, ilahad mo sa mga tagapanood natin at buksan mo ang puso mo sa kanila. Paano mo ba nalaman na ang kinahihiligan na may pagpipinta na? Before pa lang, at the age of 3, nagdo-drawing na ako eh. So, nag-umpisa ako sa mga bakat-bakat, gano'n. Tapos, ewan ko, parang masarap mag-drawing. Anyway, nung time na nag-aaral ako, wala akong baon. So, my father was a soldier kasi. So, 7 kami magkakapatid. And wala. Pagdating sa akin, latak na lang eh. So, ako na yung gumawa ng diskarte. Bali, nagdo-drawing ako ng mga Batman, yung elementary. Binibenta ko ng 25 centimos yun. Para may baon lang ako. And then, nakapag-aral ako sarili. Tapos, yung time na college na frustrate ako kasi hindi ako nakapass dun sa level ng fine arts. So, undergrad ako. Vocational na lang yung kinuha ko. And then, napunta ako sa, thank God, yung animation. Okay. Yeah. So, nag-umpisa ako ng IB, in-betweener, hanggang tumaas naman. In a year, naging assistant na ako. Tapos, nagkaroon ng maraming opportunities. Napasok ako sa Phil Cartoons kasi merong animation training. So, naging animator ako in a year. After 1 year, na nagkaroon ako ng rank. After nun, ang dami ko natutunan sa animation. Hanggang napunta ako sa Disney. Tapos gumawa kami ng mga feature film, mga series. Pero may hinahanap pa rin ako eh. Parang antigas, hindi ako kontento doon sa ginagawa ko. Although, bilang isang animator na sa Disney na, abroad na yon ha? Oo. Naku, maganda. Tapos nakikita ko yung, kasi dito naman binabagsak yung trabaho. Nakikita ko yung mga background artists, yung mga layout artists. Ang gagaling nila magkulay. So, parang gusto kong subukan. And then nag-try ako. Nag-umpisa ako sa caricature. Kasi dati naman ako nagpo-portrait. So, naging enthusiast yung parang nakatuwaan ko yung mga karakter. Yung mga mukha, ganyan. Mga nakakatawang mukha, mga exaggerate, yan. So, pagmula noon, parang sinubukan ko na magkulay. Sinubukan ko na magkulay. Tapos nilalagyan ko laging gag o storya. And then, 2010, nag-decide na ako mag-visual. So, nainganyo ako nila Buboy, Ginapo, nila Armida, lahat ng mga si Johnny Siang, si Araceli Dance. So, nag-aral ako. So, practice. Sabi ni Sir Buds, dapat meron kang sarili mong style na kakaiba. Well, mahilig ako magluto. Kinonbine ko yung napag-aralan ko sa animation, sa pagluluto, yan. So, nakakreate ako ng isang obra na, isang style na may kwela. Kumbaga, ano kaya gawin kong mukha ito? Magaling mag-drawing si Dudes. Noon, siya ay naging freelance artist na gumawa ng mga layouts at portraits ng mga sikat na cartoon characters at caricature tulad ng Diamond's Robots at Voltes 5. Siya rin ay magaling mag-sketch at isa ko sa kanyang mga naging subject. Mas madali sa akin, soft pastel. Tapos acrylic, yan. Kasi madaling matuyo yan, mabilis.
yun. Tapos, yun nga lang, medyo delikado lang yung kailangan frame siya. Pag acrylic naman, okay na kahit walang salamin, parang sa oil din. Dati na pag hindi ko feel, hindi ako pipinta. Pero parang kailangan ma-undergo mo yun dapat umibabaw ka dun sa mood na yun. Pero mahirap din. Lalo na pag may problem. Minsan, reverse naman. Pagka may problema ka o masama loob mo, dadalhin mo na lang sa pagpipinta. At ang ending, pag masama loob mo, nagpipinta ka, anong ending ng gawa mo? Madilim. Madilim? You're choosing colors na medyo madilim. Bali, lumalabas na dumidilim yung kulay. Sino-sino sa mga painters natin ang naka-impluwensya sa'yo? Si Araceli Dance, iba foreign si Buboy Dinapo, Janice Yang, ayan. Yung mga iba, nag-push sa akin, mga mga kasamahan ko rin, kaibigan, na yung iba, sculpture. Si Dudes ay 7 beses nang sumali sa mga group exhibits kasama ang mga kapwa visual artists nito. Siya rin ay miyembro ng Pinoy na Pinoy Visual Artist o PNPVA, isang grupo ng mga painters na nagkakilala sa internet sa sikat na social networking site na Facebook at nabuo ang kanilang pagkakaibigan dito. Ito naman ang kanyang words of wisdom para sa mga aspiring painters. First, ang natutunan ko dyan is huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang artist. Dapat, kasi may sarili kang style, no? Sarili kang kakayahan, different talent. Huwag kang makikinig sa buyo ng pamilya mo na kung anong gagawin. Huwag mo isipin yung pera. Kung isipin mo kung ano yung gusto mong gawin na yung ikaw gusto mo. Huwag kang makikinig sa ito gawin mo, ganyan. Okay, kunin mo yung points nila, yung mga positive. Kung nakikita mong parang hindi na ikaw yun, huwag mo nang sundin. Kumbaga, sundin mo pa rin kung ano yung gusto mo. Gawa lang ng gawa. Kasi mag-i-evolve pa yan. Ayun, okay. Doon sa mga tagapanood natin ngayon, if they want to contact you or commission you bilang isang artist, pwede ba yon if they commission you? Pwede ako, kung gusto nyo, pwede rin ako mag-turo. Ganyan, workshop, konti, ganyan. Pointers yan. Lalo na sa portraiture, sa caricature, gusto nyo tuturo ko sa inyo yun, anatomy or drawings, everything, fundamentals, kaya yun. Okay. Art fundamentals. Okay. So, bigyan mo nga kami ng tip dun sa pagpili ng kulay. Yung mga pinaka-the best para sa mga nagsisimulang artists. Well, depende yan kung... Pero ang sa akin, 4 o 3 kulay lang. Tapos, yung black at saka white, hindi naman siya consider as a color. Tulong lang siya. Hanggat maaari, huwag kayong lalayo dun sa... Huwag masyado marami. Parang 3 lang maglalaro dun. Paglaruan nyo na yun. So, hindi dapat mahiwa.